Hello, good day mga chong. So ngayon, gagawa tayo ng short videos lang regarding sa automotive wire. So, dito sa video na to, tatalakayin natin kung saan ba ako mo-order ng automotive wire, magkano ba ang automotive wire, no? So far, itong in-orderan ko ng automotive wire, no, siya yung nakita kong pinakamura, no? Tapos, yung quality naman ng wire, okay naman, no? Actually, pangalawang order ko na to sa kanila, no? Maliban pa dun sa palagi nyo makikita dun sa video ko na ginagamit kong wire, no? So ito, pangalawang order ko na to. So masasabi kong good quality naman yung automotive wire nila, no? And by the way, hindi ito sponsored videos, no? Gusto ko lang i-share para dun sa iba rin na naghahanap kung saan pwede bumili ng murang automotive wire pero quality, no? By the way, kung di ka pa nakasubscribe, no, mag-subscribe ka na, no? Para at least updated ka dun sa mga parating pa natin na videos. So, bago tayo magsimula, intro muna. So, ito yung bago natin biniling automotive wire, no? So, ang gauge nito is 20. So, dun sa wiring kasi, no? Habang tumataas yung gauge, huminipis yung pinaka-wire. So, pagka mas mababang gauge yung binili nyo, mas makapal yung wire. So, ito yung in-order natin, no? Gauge 20 to. So, ito rin, no? Gauge 20, gauge 20. Actually, ito, nung na-receive ko to, ganito yung itsura niya na, no? Nakalagay dito sa pinaka-lalagyan ng wire, no? Tapos, clean wrap. Tapos, nakalagay yung pinaka-resibo nyo. Kaso nga lang, ayoko kasi na naglalagay sa bag ng ganito, no? Nababalkihan ako. So, tinanggal ko, no? Tapos, ginanito ko na lang. So, ito yung pinaglagyan, no? So, bumili ako isang red, isang black, tsaka isang green. So, para dun sa mga nagre-request na gawan ko doon ng video installation to, no? Kung paano i-install yung may ilaw na reflector, no? So, ito na yun. Bumili ako ng wire, no? Ito yung wire na gagamitin natin para dito sa reflector. Lagi kong mini-mention doon sa mga video ko, no? Ang ginagamit kong wire is ito. Ito naman is gauge 16. Tapos, itong black, gauge 18. Mas manipis yung black ko compared dun sa red wire ko. Pero, dito kasi sa gagawin nating installation dun sa may reflector, hindi naman mataas yung wattage nung pinaka-LED, no? So, gauge 20 is pwede na. Kaya niya nang i-handle yung ampere or yung wattage na dadaan dito, no? So, okay na yung gauge 20. Kasi pagka gumamit kayo na itong gauge 16, mas makapal kasi ito compared dito, no? So, lalo na kung marami na kayong wiring na ginawa doon sa sasakyan nyo, bulky na siya. Kaya umorder na ako ng gauge 20, no? Gauge 20 na lang yung gagamitin natin doon. So, bago ko sabihin kung saan ko in-order ito, no? Tsaka yung price nito, magawa muna tayo ng comparison. So, ito hindi ko to in-order sa Shopee, no? Marami kasing nagbebenta ng automotive wire sa Shopee, pero ang ninipis naman ng strand. So, magagawa tayo ng sample. Ito, automotive wire to na nabili ko sa Shopee before, no? Parang halagang 100 pesos, 30 meters na. So, magsasample tayo. Papakita ko sa inyo yung pinagkaiba nung totoong automotive wire versus dun sa kunyaring automotive wire lang. So, open nyo. Pero don't get me wrong, no? Meron talaga nagbebenta ng legit na automotive wire doon sa Shopee, no? Nakakita na ako noon. Parang nagre-range siya yung mga 30 meters nila na gauge 18. Parang nagre-range siya sa 350. Mga ganun yung pricing, no? Pero yung sinasabi nilang gauge 18 daw, pero ang pricing is 100 pesos or 90 pesos. Ayun, ganito yung makukuha nyo. So, ito, no? Hiniwalay ko yung pinaka-isang strand. Ayan. Ito yung nabili kong 90 pesos before, no? 90 or 100 pesos sa Shopee. Ito yung pinaka-strand niya. Ito naman yung in-order kong automotive wire na automotive wire talaga. So, papakita natin, no? So, kung titignan nyo pa lang, sa balat, mas makapal to, no? Ito, manipis lang yung balat nito. Pero, pagka tinignan nyo naman yung strand ng wire,
versus dito. Yan, no? Yung strand nito isa halos hindi na makita kasi anipis versus dito sa strand nung automotive wire talaga. Ayan yung pinagkaiba nung peking automotive wire versus dun sa totoong automotive wire. To, isang strand lang yan versus dito sa isang strand nito, no? To. Yan, no? Layo ng pinagkaiba. Yan, no? Halos tinutupi-tupi nga lang niya yung wire nito. Oh, sobrang lambot nito, nipis kasi. Ito makapal, no? Isang strand lang yan. Oh, halos tinutupi-tupi niya lang. So, ayun yung pinakaiba nung totoong automotive wire versus dito sa peking automotive wire, no? Yung mga ganitong wire ba pwedeng gamitin doon sa sasakyan? Actually, pwede naman, no? Pero, doon lang to sa napakabababang wattage lang or yung mabababang ampere lang na accessories. Pero pagka to nilagay mo to doon sa mataas na wattage or ampere na accessories, tapos hindi pa maganda yung grounding mo or yung connection ng mga wire mo, masusunog lang to kasi super nipis nga niya. Nag-aabo yan pagka nainitan ng sobra. Iinit yung wire mo eh. Pagka uminit ng sobra yan, parang nagpupulbos yan. Unlike dito, eto dahil makakapal yung pinaka-strand niya, so nakaka-withstand to dun sa mga init, no? Or dun sa pagdaan ng mga current. Kapal ng strand, no? Pinaghiwa-hiwalay ko na, pero nakikita pa rin. Etong peking automotive wire, pagka hiniwalay mo yung isa, dalawa, tatlo, yan, no? Ang nipis. So, to in-order ko to online, no, sa Facebook. Ito maganda tong gamitin do sa mga accessories ng sasakyan, no. Pero pagka talaga mataas yung wattage ng accessories na ikakabit nyo, bumili kayo na mas makapal ng konti. Ito gauge 20, to gauge 16. So makapal din ang strand nito. Ang pinagkaiba nilang dalawa, to kasi medyo konti yung number of strand. Kung daw ako nagkakamali, mga 7 or 8 lang yung number of strand nito. Ito 7 strand lang. Pero makakapal yung strand yan. Compare dito na maraming strand pero ang ninipis. So ito matutunaw lang to or mapupulbos lang. Pero itong isa naman, automotive wire din to, no? Yan. Kakapal din, no? Pero mas maraming strand. Ayun yung pinagkaiba naman nung gauge 20 versus dito sa gauge 16. Pero parehas automotive wire yan, kaya parehas maganda yan. Ito, pwede nyo itong gamitin doon sa mga hindi ganong katataas na wattage na accessories. No? Mga pailaw lang sa sasakyan, pwede na to. Actually, maraming pailaw na nga yung mapagagamitan nyo nito, no? Kasi makakapal yung strand. Pero doon sa mga accessories, mga busina na napakalalakas, no? Ganito na yung gamitin nyo para maganda talaga yung connection ng wire nyo, no? So, saan ko binili itong wire na to, no? Itong automotive wire na to. Ulitin ko lang, no? Hindi po ito sponsored video, no? Gusto ko lang makatulong dun sa ibang naghanap din ng murang automotive wire pero good yung quality. So, pagka sinearch nyo sa Facebook, meron kayong makikitang Associated Wire of the Philippines, no? Sa kanila ko in-order to. Kung di ako nagkakamali, yung office nila ay sa may Pasig, ano? So, magkano naman to? Etong gauge 20 nila is 3 pesos and 82 centavos per meter, no? So, ang binili ko kasi is 30 meters. So, 115 pesos, no? 114 something. So, 115 pesos. Tapos, by the way, yung prices pala nila, no? Yung pricing nila nung wire nila, weekly nagbabago, no? Tapos, so dito naman sa gauge 16 na wire, ang price nito is 7 pesos and 76 centavos. Ang pinaka minimum order kasi nila dito is 60 meters, no? Kung bibili kayo nun, nakakalaga siya ng 465 pesos. Pero ito kasing sa akin, dati ko pa ito binili, no? Yung price nito dati ay 6 pesos and 70 centavos. Nabili ko yung 60 meters nito ng 402 pesos lang, no? So parang mas mura pa siya ng 63 pesos. So parang nagtaas sila ng 1 peso, no, per meter. So ito naman,
dito sa gauge 18, dating pricing lang yung meron ako, no? Yung price nito dati is 4 pesos and 75 centavos. 60 meters din yung minimum nila dito. So nakuha ko to ng 285 pesos. Hindi ko na lang alam kung magkano yung pricing nila dito, no? Siguro nagtaas din ng piso or less than piso, no? So siguro ang price na nito ngayon, yung 60 meters nito, mga nasa 340 pesos siguro, no? So maganda makipag-coordinate na lang kayo sa kanila kung o-order kayo ng automotive wire. And maganda yung customer service nila, no? Napaka-maasikaso ng staff doon. Actually, isang staff yung na-orderan ko before at saka yung ngayon, maasikaso pa rin siya kahit na tagal ko na hindi naka-order. By the way, parang cash on pick up lang sila. Wala silang cash on delivery, no? Ito kasi sa akin, pinadeliver ko. So, nagbayad muna ako sa kanila bago nila pinadeliver. Wala namang issue, no? Kasi, as long as bayad ka, ina-update ka nila kung nakat na yung order mo, kung napadeliver na, so antayin mo na lang. So, sasagutin nyo nga lang yung shipping fee. Pero, so far, magaganda talaga yung quality ng pinaka-wire nila, no? Kakapal ng strand. At itong gauge 60 nila, no? So, para dun sa mga matataas na wattage na accessories nyo, gauge 16. Tapos, kung mga pailaw-pailaw lang, pwede na sa gauge 20 yun, no? So, ayun, no? Sana nakatulong tong video para doon sa mga taong naghahanap kung saan pwede makabili na murang automotive wire. By the way, meron nga pala ako before na bibila ng ganito, no? Sa may Quiapo banda. Parang ang presyo nila per meter is 12 pesos to 14 pesos per meter, no? Compared dun sa 4 pesos per meter na nahanap ko online. Tapos good din naman yung quality. Isipin nyo yan, kung bibili kayo ng 10 meters dun sa may Quiapo, no? Siguro mga 120 pesos to 140 pesos na yun. 10 meters lang. Ito, 30 meters na to, pero 115 pesos lang. So, mas mura pa rin. Siguro para makatipid na lang kayo, kung magpapashipping kayo, order na kayo ng marami. Ibang kulay, no? Para hindi rin kayo malito doon sa pagwawire nyo. Kung malapit lang kayo doon, kahit na patingi-tingi lang kayo bumili, no? Mga pa 30 meters lang. Tapos pick upin nyo na lang para hindi na kayo gagastos doon sa shipping fee. So, God bless us all. Kung nagustuhan mo itong video na to, like, share, and subscribe, and hit mo na rin yung notification bell. Salamat!